umaga po sa inyong lahat muli at while waiting for the others, allow me to um, go with proceed sa ating devotion for today. Ang ating pamagat ay Foundation of Skill. Ito'y hango sa Exodus chapter 35 verse 35, and it says, He has filled them with skill to perform every work of an engraver and of a designer and of an embroiderer and of a waver as a performer of every good work or every work and makers of designs. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Dito sa ating binasang talata is pinapakita po dito na yung inyong mga kaalaman later on, no? At maging sa ngayon, patungkol sa anatomy, physiology, and even our discussion in the next few minutes, no, regarding your practice of massage application. These are gifts from God. Ito ay kaloob ng Diyos, and we have to thank God for it. No? Maya-maya, maisishare ko sa inyo, meron akong isang feedback, isang comment from one of our students, at sabi nga niya, Sir, maraming salamat. Ako'y mula sa Dubai, ako'y ngayon nasa cruise ship na. At maraming salamat sa training nyo, sa turo ninyo. Yun po yung sinasabi natin that it's a gift coming from God, and we have to acknowledge that every good gift comes from Him. Kaya yun po yun, mahalaga po na we develop that kind of a heart that is full of gratitude. No? Laging mapasalamatin at lagi tayong nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos kasi lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong paalaala sa araw na ito na bawat kaalaman, Panginoon, bawat kaloob, bawat skill na meron kami ay galing po to sa inyo. Lord, we pray that you may just continue to help us develop and further lalo kami mas maging husay sa larangan po ng pagmamasahe, at lalo tigit, Panginoon, na ang aming client ay they would be able to feel your love, your goodness, Lord, as we deliver, as we give them the massage that they ask us to do for them. Maraming salamat, Panginoon. We entrust to you the rest of this time, our journey together sa pag-aaral, at marami kami matutunan, at higit sa lahat, Panginoon, ang retention ay manatili, at para sa gayon ay sa darating na June examinations ay maipasa po ng bawat isa ang kanilang examinations. Maraming salamat. Patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so ayan po. Na-share ko po sa inyo. Ewan ko lang ha kung makikita niyo po ito. Our time now is, yeah, exactly 12:01. Share ko lang po. Medyo tuwang-tuwa lang po ako. Hindi ko malaman kung anong tuwa meron ako. Yeah. This is coming. Nagpaalam po ako dito ha sa aking estudyante. Sabi niya pala, kumusta? Sabi ko ng gano'n, ang sagot niya, sabi niya, okay lang sir. Kumusta na ang business natin dyan? At sabi nga niya na dito po ako sa barko from Dubai to cruise ship. Thankful talaga ako sa training mo sa school mo. One of these days, kasi one ang nilagay niya, magkita din tayo. Thank you always. Ayan. So that is the challenge that I always tell my students. Lagi kong hinahamon, no? Lalo na kayo, no, sa batch na ito, na mahalagang-mahalaga na lagi nating isapuso't isipan na we have to excel. Ano man kung saan man tayo nilagay ng Diyos, we have to excel. We have to give our best. Ganoon din po. And then you try to uh, you come out with a vision for yourself, no? And ask God to give you guidance kung paano mo ma-accomplish yan. Okay? Kaya and then, yun nga, wag nating kalimutan magpasalamat sa Kanya. Kasi mahirap po kung pag dumating na tayo sa ika nga, tugatog, tugatog ng ating tagumpay, nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Okay? So, that's all. As an opening, tuloy tayo ngayon. We are getting more interesting yung ating mga pag-uusapan kasi andito na po tayo sa practical aspect, no?
like what we have said, to those who are newcomers here, nilaktawan na natin yung ibang mga modules from the fundamental concepts of massage. Tumungo tayo ngayon sa Module 5 na kung saan ay ito yung bahagi na kung saan manggagaling yung inyong mga gagamitin, no, sa oral practical examination ng DOH. At sa kasalukuyan, tayo narito ngayon sa araw na ito, pag-usapan natin yung patungkol naman sa mga, kasi nasa pre-massage po tayo. If you remember, di ba napag-usapan natin, sa DOH may tatlong stages ng massage. We have the pre-massage, and then the massage proper, and post-massage. Sa ngayon, himay-himayin natin ano ba yung elemento ng pre-massage. Ano ba yung kailangan yung gawin? Ano ba yung mga dapat nating o dapat nyong paghandaan upang sa gayon ay ika nga sa Ingles, seamless yung inyong presentation. Okay? At tulad nung nasabi na rin natin, we have to thank God kasi hindi sila kasing higpit nung araw. No, ngayon, for as long as you know what you're doing, for as long as you have practiced enough, no, patungkol doon sa 5 basic stroke manipulations, hindi na tayo masyadong kakabahan, lalo na tigit kung kabisado na rin natin yung 3 stages of massage. Okay. Now, proceed tayo sa ating slide for a while. Okay. Okay. So nakikita niyo po yung slide. Massage paraphernalia and application. So tulad ng sinabi natin, ito yung mga, una sa lahat, ano ba yung mga dapat yung bitbitin, no? Banggitin ko na rin na meron ako si-share sa inyo na spiel. Ano yung spiel? Ito yung sasabihin nyo sa harapan ng inyong assessor. For example, pag knock ninyo kasama sa spiel, at pagkatapos ng kumatok, sabihin ng assessor, come in, kung kayo na sa isang silid. And then pagpasok niyo po, bitbit niyo po yung inyong mga kagamitan, no, yung inyong massage paraphernalia, naka-scrub suit kayong puti. And then of course, kung babae kayo, naka-makeup kayo ng kuntudo na maganda, na maayos. Mga lalaki naman, naka-trim yung buhok, naka-haircut. And sasabihin niyo sa assessor, good morning sir, I am examinee number 001. Andito po ako upang kumuha ng aking oral and practical examination. And then inyo pong iaabot yung inyong examination permit, and then the assessor would acknowledge that, and then pagkatapos nun, you ask permission, sir, maaari ko na bang ayusin ang kagamitan sa pagmamasahe? And then pag sinabi niyang go ahead, then there you go. Ayusin mo na yung gamit, ilatag mo na yung linen, and then ilatag mo na yung towels and all the other paraphernalias, massage paraphernalias. You have to make sure na maganda siyang tingnan, no? Malinis, maayos, neatly presented. And then once you're done with it, then again, you talk to your assessor at sabihin mo sa kanya, sir, maaari ko na bang papasukin yung aking client? And then pointing your hand towards the door kung nasaan yung client ninyo. And then pag sinabi niyang go ahead, then you approach your client at sabihin mo sa kanya o yung model, no? Sa actual kasi model ang tawagan doon. And then sasabihin mo sa kanya, good morning sir, ako po ay si so and so. Welcome sa ating spa. Maaari po ba kayong umupo ano yun? Maaari po kayong umupo. And then paupuin niyo po yung client niyo, and then kumustahin niyo ng kaunti, no? Kumusta po kayo? What makes you come here? Ano ba yung dahilan ba't kayo napabisita sa amin? Yung gano'n, no? So probably your client might say, masakit yung likod ko, or gusto kong mag-relax, things like those. And then saka mo naman siya i-assure na, sir, sige po, I'm very sure na mamaya po ay maiibsan po ano may nararamdaman nyo. And for the meantime, maaari nyo pong fill upan yung ating pong client intake form.
Then, iabot mo yung client intake form sa iyong client and then fill upan niya po yun. Pagkatapos nun, titingnan mo and then sabihin mo sa kanya, o sige po, bago tayo magpapatuloy, kukunan po ko po kayo ng vital signs. Okay? And then, of course, i-open mo na yung iyong form ng SOAP. No? Tulad sinabi po natin, yung SOAP ay nangangahulugan na subjective, objective, assessment, and plan. Yung form na yan, naka-indicate lahat doon yung mga dapat yung, well, of course, nandoon po, itatala nyo po yung result ng inyong pong vital signs taking. And then, pagkatapos po nun, kukunan mo na ng vital signs yung client mo, no? Kukunan mo na siya ng BP, kukunan mo na siya ng respiratory rate, at lahat ng mga kailangan apat na mga information. And then once you're done with it, tingnan mo yung result and then tutungo ka na ngayon sa plan, no? Kasi nagawa mo ng subjective. By the way, yung subjective ay yung anong sinabi ng client patungkol sa kanyang karamdaman. And then yung Ah, ang susunod naman po doon ay yun na po no, nakukunan mo na po siya ng vital signs and then you already make nasa part ka na ng paggawa ng conclusion no na based sa data na kuha ninyo sa kanyang vital signs, sasabihin niyo na po na you are fit for massage. Yan na po yung plan. Okay. And then once you're done with that, i-ready mo na yung client natin para siya ay dumapa doon sa massage table. So, yun po yun, no? Yun po yung pinakaunang bahagi ng pre-massage. Data na po siya, you make sure na magandang tingnan yung towel na kung saan ay inilatag mo sa ibabaw ng inyong client, na inyong model. And ayun po. And then from there, you may ask your assessor na pwede mo na sabihin sa kanya kung maaari ka na mag-proceed sa 5 basic stroke manipulations. Ngayon po, banggitin ko lang po that there are times na yung assessor po natin ay magtatanong po or siya po yung magbibigay o mag-i-initiate kung ano yung case na dapat mong i-address. Halimbawa, later on we will find out, ayan, actually napag-usapan na natin doon sa effect ng massage, di po ba? Yung kung saan indicated yung massage. Halimbawa, kung ang client natin ay he would tell us na mayroon siyang he or she is suffering from insomnia, then tatanungin sa iyo ano yung pwede mong gawin, no? Yun yung time para ano nga ika nga therapeutic po yung approach na yon, no? Ibig sabihin nun gagawa mo siya ng massage procedure to address yung kanyang concern regarding sa insomnia. Pero kung minsan naman po sa actual examination sa DOH, minsan naman po, pag hindi po sinabi o binanggit ng inyong assessor kung ano yung condition meron yung client, which means pwede po or ang assumption po natin ay bibigyan na lamang po ng wellness massage o relaxing massage yung client. That would mean magpo-proceed ka na po sa 5 basic stroke manipulations. Yan, so magde-demo ka na po. Sasabihin mo, there are 5 basic stroke in massage, namely effleurage, pétrissage, friction, taputment, and vibration. And then, isa-isa mo nang i-demo, i-perform yung variations, vibrations ng effleurage, and so on and so forth. Now, pagkatapos mo na-perform yung 5 basic stroke manipulations, then magpo-proceed ka na sa post-massage. And that would mean yung iyong client taking a cue from your assessor, mari sabihin ng assessor, okay, time's up. Pag sinabi yung time's up, that would mean na i-drape back mo yung client mo. Pagkatapos nun, i-assist mo siyang tumagilid. Pag tagilid niya, assist mo siya sa pagtayo. Pagtayo niya, then i-usher mo na siya doon sa kanyang upuan. Pag upo ng client, wait, by the way, pagka naka-robe pala yun ha, pag upo niya, naka-robe, bago umupo, naka-robe, pag tayo niya, you make sure na naka-robe siya uli. Okay, now, going back sa pag-upo, and then habang nakaupo siya, kumustahin niyo po yung pakiramdam, and then ilalabas mo na yung pangatlong form. Ano po yung pangatlong form? Yung pangatlong form ay yung tinatawag natin na post-evaluation form. Okay? And then doon na po 'yun, no, ilalagay mo po, meron po siyang i-indicate niyo po kung kumusta from the range of 1 to 10, 1 as the lowest, 10 as the highest, kumusta yung kanyang nararamdaman. Before the massage, after the massage, may mga yun po yung content ng inyong
post-evaluation form. Pagkatapos mapilapan yung post-evaluation form, sasabihin mo, tatanungin mo si client, kumusta na po? Mayroon pa bang kayong ibang concern? Kung wala na po, maaari ko na po kayong i-assist palabas. So now is the time, i-assure mo si client palabas doon sa massage area, sa massage room, sa examination room. And then pasalamatan mo siya, and then you face the assessor. Pagkaharap mo si assessor, sasabihin mo sa kanya, "Sir, nakalabas na po yung aking client. Maaari ko na bang ayusin ang kagamitan sa pagmamasahe? Maaari ko na bang, lipitin. No, kanina ayusin. Ngayon po, liligpitin mo yung kagamitan sa pagmamasahe." And then, pag pumayag siya, then there you go. Ayusin mo na, lipitin mo na. Wag mo na i-roll yung towel, no? Square fold na lang, square fold. Kasi pag ni-roll, ibig sabihin po nun is i-recycle mo yung towel. Kaya kailangan naka-square fold lang siya. Mabilisan lang po pagka na nailigpit mo na lahat ng kagamitan ng paraphernalia, then bitbit mo na yung nilagyan mo ng paraphernalia at harapin mo si assessor. "Sir, naligpit ko na yung kagamitan sa pagmamasahe. Maaari na ba akong lumabas?" Yung gano'n. Or minsan naman pwede mong sabihin, "Maraming salamat sir sa pagkakataong binigay niyo po sa akin upang ako'y makapag-perform. Maaari na po ba akong lumabas?" And then, pag sinabi niyang go ahead, and then you leave the massage room. Okay, so mabilisan ko pong binanggit sa inyo yung flow. Pero that's the gist, no? That's the idea. That's the way you ought to perform. Okay. So yun po yung kahon, no? Nakakahon po siya, no? Ika nga sa English, canned presentation na mula sa simula hanggang sa matapos po. And that is something I want everyone to familiarize and even for you to master, no? I-master nyo po yung procedure na yon para dire-diretso at magandang tingnan, no? Professional ka masya, very professional. Okay? So ganun po 'yon. Kaya lang po, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na during the oral practical exam, even if you have a very good presentation, there are times na si assessor minsan po ay po niya, no, ika-cut short ka po niya sa presentation mo. Okay? So that happens po. Ika-cut short ka niya, sasabihin niya, "Oh, that's enough. Okay, wag na 'yan. Dito na, ito na yung gawin mo." Yung gano'n. If that happens, okay, if that happens na ah, pinatitigil ng assessor mo yung ginagawa mo, then sabihin sa iyo na, "Okay, do away with the pre-massage, proceed na sa massage proper," then you have to oblige, you have to comply immediately. Okay? Iwasan natin, minsan kasi may mga estudyante na sa dami ng panahon at oras ng pagsasanay, tila feeling niya na, "Naku, 'pag hindi ko na-perform lahat, malaki ang kulang o malaking sayang, 'no, sayang." Pero that's the way it is, ano? Kung ano yung sabihin ng assessor, then susunod na lang po tayo. Probably kasi nakita niya na po na magaling ka po. Kasi Bayad na eh. Ayan siya. Margarin. Lakay, dito lakay. okay, naka-mute na kayo, bakit kayo na-unmute? Dali. Dali lang, kaya nato ko'y klase. Ano po, maingay po kayo. Dali po ha, i-mute ko na lang po lahat. Bigla may sumisigaw. Okay. Nawala tuloy ko. Nasaan ba ako kanina? Ano ba yun? Nawala yung aking flow of thought. Sige nga, paki-ano niyo ako sa akin. Nasa ba ako huling nagsalita kanina? Ang saya-saya naman nung. Okay. So, yun po. As I said kanina, regarding do sa presentation, anytime your assessor would interrupt you, then you just have to oblige. Okay? Even if na sanay ka na at gusto excited kang gawin lahat. Pero pag sinabi niya, okay, just proceed doon sa 5 basic stroke manipulations, then uh, yun, immediately you comply. Huwag na huwag kayong magmamaktol.
Kasi minsan yun ang na-observe ko eh. Ako, tulad na nabanggit ko kanina, ako as an assessor, when I look at you and you perform, I would immediately know if you have prepared enough. Ulitin ko po yon. Kung ako yung inyong assessor, even sa totoong buhay, kung ako yung mag-a-assess sa inyo, malayo ka pa lang, alam ko na kung nag-aral ka, alam ko na kung nag-practice ka, alam ko na kung prepared ka for the exam. Yun po yun, no? Malalaman at malalaman agad yun. Kaya huwag yung gawing dahilan yung kinakabahan ka kaya nakalimutan mo. Kapatid, kapag nagsanay ka, kapag nag-practice ka, no? Kahit na anong mangyari, magagawa at magagawa mo. At hindi mo pwedeng gawin at sabihin na ang excuse na nakalimutan mo, no? Ibig sabihin lang nun, wala ka talagang yun. Hindi mo talaga napag-practicean. Ayan. Kaya katulad ng sinasabi natin at paulit-ulit kong sasabihin, ang assessor ng DOH sa ngayon, ang Committee of Examiners for Massage Therapy ng mga assessors or CEMT assessors ay hindi po kasing I'm sorry to use the term, kasing brutal nung araw. Okay. Ngayon, relatively lenient sila, no? Kaya kung sakasakali may makalimutan ka, huwag kang mag-alala, iga-guide ka pa rin hanggang sa ma-perform mo, no? The only thing there is medyo tatagal ka lang ng konti. Ayan. So that's exactly yung mangyayari. Okay? So yun po. Basta for as long as kung anong sinabi, diretso ka doon. And iwasan lang po natin yung mga minsan may mga excuse tayo eh. Pag may tinanong, hindi natin alam at minsan ang excuse natin, which is for me, hindi katanggap-tanggap, ay yung sasabihin mo, "Sir, kanina alam na alam ko yan. Pero pagpasok ko sa massage room, nakalimutan kong bigla." Yan. Sabi nga ng iba, tell it to the Marines. So there's no excuse, no? So you really have to practice whatever it is that is expected of you by DOH, no? Lalo na sa inyo sa area ng oral practical examination. Ayan po. So yun po yung mga pauna kong mga discussion patungkol po sa inyong oral practical examination. Ngayon, balikan po natin yung slide natin. Ito po yung inyong massage paraphernalia. Ano po yung mga dadalhin nyo sa DOH? No? Ito po yung mga recommended. No, I do not say you really have to comply, pero I strongly recommend ito yung gagawin ninyo, ito yung dadalhin nyo. Lalo na, of course, yung mga vital, yung mga gagamitin nyo sa pagkuha ng vital signs. Pero dito po sa paper bag, kasi naging practice na ng AUSA na kapag kayo ay pupunta sa exam, dapat ang lalagyan po, pwede po in going to the examination venue, pwede nyo ilagay kahit nasaan yung mga kung anumang bag, pwede nyo ilagay yung gamit. Pero pag kayo humarap sa inyong assessor, I strongly recommend that you bring with you a massage paper bag. Okay? Bakit po? Kasi that will show our support for an environmentally friendly na spa, no, or na oral practical examination paper bag. Pero wag naman yung manipis, no, kasi mayroong nabibili sa mall na makapal, no. I'll show it to you. This is an example for that sample. No, na makapal po siya na paper bag. At pagka nilagay mo po yung paraphernalia mo dito, sturdy po siya. Lagyan mo lang ng konting kung mayroon ka maliit na plywood na parang weight siya, no? Para para binaba mo siya, nakatayo pa rin. At saka hindi siya liparin ng kung sakaling may electric fan sa gilid, hindi siya liliparin. Okay? So, yun po yun. I would strongly recommend you bring with you a paper bag to put on your things or your paraphernalia. Ang sumunod naman po, I will just try to show it to you, ay yung para sa massage table, ay yung garterized na linen. Any color, basta white. So yan po yung, may garter po yan sa gilid. Para kung ilalagay siya sa gilid ng massage table o ilalatag nyo sa massage table, hindi po siya madaling mahulog. No? So ayun po yung pangalawa. Ang pangatlo, you have to bring with you dalawang, again, any color, basta white
na towel. Ayan. Okay? Ito po yung towel na to. Ganitong towel po yung inyo pong dadalhin. Okay. Now, the one I'm showing to you right now is a thick one. Makapal po siya. May mga towel po na puti pero manipis. Ah, minsan lang kayo mag-exam sa DOH. Kaya wag nyo naman babaratin ang DOH sa exam. No? Maganda kasi yung makapal kasi pag ni-roll ninyo, may ano siya, may character. Maganda siyang tingnan, no? Kaysa kung manipis, pag ni-roll ninyo, medyo luyat po siyang ganon, hindi mo medyo kagandahan tingnan. Okay? So, yan po yon. You need to bring two of these, no? Dalawang pieces of white towel. Standard size po na, wag po yung beach towel ha, kasi yung beach towel po malapad na malapad po yun, no? Parang kumot na po yan. Ito po yung standard po na bath towel. Pwede nyo pong dalhin. Okay? And of course, yung inyo pong ay, dali. Ayan. Ang susunod pong dadalhin ninyo ay inyo pong massage oil. Ano pong oil ang gagamitin? The one I have right now here is sunflower oil. Any oil for as long as vegetable-based oil ang inyo pong dadalhin. Okay? Huwag na huwag kayong magdadala ng oil na mineral-based. Ano po yung mineral-based? Yung halimbawa ng mineral-based oil ay yung mga baby oil, yung mga ganon, ano? Johnson's baby oil and other similar kind of oils. Kasi po, ang ganong klaseng oil ay simply for lubrication purposes. Now, why is it that we are recommending or in fact, DOH is recommending the use of this oil na vegetable-based oil kasi una sa lahat, this is environmentally friendly, no? Kasi hango siya sa mga halaman, no? Halimbawa, yung virgin coconut oil, yung mga ganon. So anything that extracted from plants and vegetables, pwede po 'yon, no? At the primary benefit ng ganitong klaseng oil ay tinutulungan niyang exfoliate, no? Pag sinabi exfoliate, aalisin niya, tatanggalin niya yung libag, no? Tatanggalin niya yung mga dead cells. Ayan po. Okay? And then for the alcohol, sa alcohol naman po, ayan, mula sa aking baol. Yeah, this is the recommended, not the brand, no? This is the recommended type of oil. Oh, I'm sorry, alcohol, which is isopropyl. Ilang percent? Guess what? Ilang percent? Wag na wag kayo magdadala ng 40%. Dapat 70% isopropyl alcohol. Bakit po? Kasi ang 70% isopropyl alcohol ay tumutulong na mas marami po siyang mapupuksa na mga mikrobyo. Ayan po. Okay. Yan, there you are. Pagkatapos po noon ay saka na natin po ilalabas yung ating pong sphygmomanometer. Ayan. Okay. Medyo ito po yung isa sa mga paraphernalia na gagamitin nyo sa DOH na kailangan kayong maging maingat. No? Nung nasa Manila pa ako, may mga estudyante ako na talagang tuwang-tuwa, no, nakabili agad sila ng sphygmomanometer doon sa Bambang, no? Doon po yung bilihan po ng mga medical equipment. At ang yabang pa, sabi, sir, nabili ko lang ng 500. O di ba, bongga? 500 daw po yung kanyang sphygmomanometer. Kapatid, pagka bumili kayo ng anything na gamit na sobrang mura, medyo kabahan na kayo, no? Kabahan na kayo. Kasi po ang average price po ng Spigmo sa Manila, sa Bambang ay mga nasa range po ng 1,500 to 2,000, magandang brand, magandang klase na po 'yon. Matibay na po 'yon, no? Pero kung gusto mo ng high-end, siguro 3,000, 5,000, things like those. But generally, yung 1,500 to 2,000 okay na po 'yon. Halimbawa po yung ganito, Boxtel, no? Yun po yung price range niyan. I do not know right now, pero when I was still in Manila,
ito po yung yun po yung kanyang price range. Okay? So, the reason why I am strongly saying and suggesting and recommending na wag kayong bumili ng mumurahing mga BP apparatus sapagkat maaari pong bumigay during the examination. Okay? Ayun po, linawin ko po 'yan, no? So kailangan po ano po, yung matibay po yung gagamitin. Yes, Ellen, you're raising your hand. Ellen, paki-unmute mo. Sandali, hindi ka pala pwedeng mag-unmute. Okay, you try to unmute yourself. Ellen? Oh, yeah. Ellen, go ahead. Okay, yan po. Mag-ask lang po sana about sa mga BP apparatus po kasi may automatic po ako na BP apparatus. Pwede po ba 'yun? Ay, ganito, Ellen, salamat sa tanong mo. Ano po? Ang Okay. ang BP apparatus kasi na minsan may mga talking BP, no? Yung digital yung sinasabi mo eh. Actually, ang gumagamit lang niyan mga visually impaired, no? Visually impaired. So, ayan po. Baka ma-question ka eh kasi para sa BI lang po yung ganon. Mas maigi po yung gamitin niyo po yung manual. Okay? Pero kung wala kang madadala at maano, wala na, well, i-explain mo na lang sa assessor. Pero generally speaking, mas preferred na mga assessor yung gagamitin nyo yung manual na BP apparatus. Okay? Okay ba yon, Ellen? Okay po, sir. Noted po. Opo. Kasi may mga drawback kasi yung digital. Ang digital, normally, ang common observation ng mga doktor even, is hindi siya ganun ka-accurate kumpara sa manual, no? Yung ganitong rotary na beep apparatus. Ayan. Lalo na kung minsan, di ba, battery operated. So, pag yung battery po ay naglobat na, then yun, hindi maging accurate yung kanyang reading. Okay. So, I hope that answers your question, Ellen. The next one here is yung, ayan, thermometer. Ayan. Yung thermometer naman po, nung araw, pwede po kayo magdala nung very common ng araw, no? Thermometer na na ginaganon. Alala niyo po yon. Tapos may mercury content, ginaganon sa kamo nilalagay sa kilikili. Sa ngayon po, hindi na po yan in-encourage po ng DOH. Okay? So, hindi na po yan in-encourage po ng kagawaran ng pangkalusugan. So, ang pwede nyo pong dalhin ay yung digital po na thermometer. But just make sure na ito ay bago po yung battery po niya. No? Para hindi po siya magloko during your examination. Okay. Well, ano pang kulang? Clipboard. Magdala po kayo ng clipboard. And then yung forms, the forms that I mentioned kanina, you have the client intake form, the SOAP form, and the post-massage form. Yan. Yan po yung inyo pong, well, of course, huwag yung kalimutan magdala po ng pen. Okay? Kasi doon kayo magsusulat. Yun yung gagamitin nyo, sa pagsusulat. Okay. So, generally, yun po yung natin, yung inyo pong dadalhin during your oral and practical examination. Now, I have a word of caution though. Kasi, na-witness ko nung araw and I hope hindi din mangyayari na mag-uli, no? na mag-uli. Kasi minsan yung ibang estudyante, may mga pakulo, no? May mga pakulo po sila. Pag bitbit po nila sa kaliwa yung kanilang massage paraphernalia, nasa kanan naman po yung yun? Prutas, no? Ayan. Kasi healthy lifestyle no? May prutas, gano'n. That's one way of bribing your assessor, no? Tapos saka mo iiwan mo lang yung gano'n. O di parang mo na. Tapos yung towel mo iniwan mo na din kasi maganda at bago. Wag na wag niyong gagawin po yun ha. Baka alam ko naman hindi niyo naman naisip yon. Ako lang nagbigay ng ganong kaisipan sa inyo. Pero kung sakasakali lang na mayroong magsabi sa inyo na, oh, dalhan mo ng ng something yung assessor niyo. Yung gano'n. Kasi baka ma-offend si assessor. I hope that's clear. Okay?
Ayan, kasi nung kami nag-exam nung araw, merong gano'n, eh, 'no? Meron akong talagang bonggang-bongga yung gamit niya, tapos meron pa siyang kung anong pinaglalagay nun sa ano. 'Yan, kasi that's one way of bribing your assessor. Okay, so I hope that that never happens again. Okay, so there you are. Any question on this? Wala naman? Okay, so let's proceed. Ayan, tungo na po tayo sa linen and towel management, no? Nabanggit na natin kanina yung sa linen, any color, basta white, and then may garter po sa gilid, yun po inyong gagamitin. Well, I would like to just tell you na hindi ko na alam kung naging ano na sistema ni DOH na yung exam ay wala nang gagamiting mas stable, no? Ah, kasi in the previous na mga exams napansin ko yung venue hotel, yung examination is hotel room, and 'di ba pag hotel room malalapad po yung kama, kaya minsan doon na nagpe-perform yung estudyante. So mahirapan kang gamitin po yung linen, pero just the same, bitbitin nyo po rin. Just in case lang na magkaroon ng mas stable available na gagamitin sa exam, hindi ka mawawala sa ere, no? Kasi meron ka nang gamit. Ayun po yun. Yun lang po yung aking pong heads up sa inyo na potential o possible po na scenario. Okay? So ano po yung gamit ng linen? Ang linen ay, yun nga, no? Para ito ay ma-enhance yung inyong ika nga professionalism, no? Kailangan maganda at malinis yung linen na gagamitin ninyo, and ayun po, and probably if you might ask me, ang pinaka sa tingin ko lang based on my experience, ang pinakamagandang tela, no? Ng linen ay tulad din ng tela ng inyo pong scrub suit. Ano po 'yon? Yung po yung ano na, nakalimutan ko tuloy. Nasa dila ko na, eh. Ah, Binanggit ko kasi yung scrub suit, eh. Anyway, lumipad. Anyone could volunteer? Ano nga ba yung tela na ginagamit natin sa scrub suit? Katrina. Yan, Katrina. Yan. Katrina po yung cloth na gagamitin. Kasi yung Katrina, hindi siya gusutin. Okay? Madali po siyang labhan, madali siyang gamitin. No? Hindi na, unlike kung cotton, maganda yung cotton, I like cotton very much. But ang gusutin kasi yung cotton, eh, no? Pagka natupi-tupi mo ng ganun, marami ng linya, no? Magusutin po siya. Pero for exam purposes, I would suggest gumamit kayo ng Katrina. Katrina yung tela, ha? Katrina. Ayan po. Ganun din po na, yun yung pong karaniwang ginagamit po sa mga scrub suit. Okay. So, yun po yung masasabi nating dahilan, no? Kasi we need to, sa exam kasi sa oral practical exam lalo na, we need to project, we need to create an impact, no? We need to make an impression na tayo ay magagaling, tayo professional. That's why even the way mga things na dinadala natin ay talagang maganda, mahusay. Okay? Wag kayong manghiram sa mga spa. Minsan sa mga spa, di ba? Alam niyo naman, mga gamit doon minsan overused na, no? Ewan ko lang kung katawa-tawa sa inyo to, pero meron akong na-encounter minsan na nag-exam. Pag-exam niya, naku, yung kanyang towel, kapatid, may butas, no? Pwede kang sumilip ng gano'n, no? So, wag niyong gagawin po 'yan. Ano po? Wag niyo pong gagawin. Kaya kailangan niyo mag-invest, no? Kailangan pag-ipunan niyo at bumili kayo ng mahusay na mga gamit na inyo pong pang-showcase during the DOH oral and practical examination. Okay? Now, sa towel naman po, I don't know kung nandito po yung draping later on, no? Pag-usapan natin yung sa draping. Sa towel naman po, simple lang naman yung ating, dali, pato, ayan, balikan natin si towel. Okay. Sa towel naman po, I don't have enough space, no, para i-demo po paano natin gagamitin po yung towel o paano natin i-manage yung towel to be able to deliver a beautifully
presented na towel, no, sa inyong practical exam. Pero pag akong ano po, ako ako magtuturo, lagi pong tinuturo na before yung dalawang set ng towel, yung isa naka-roll na, yung isa parehong naka-roll pero yung isa lang ang ilalatag nyo but the other one is kailangan i-demo nyo. Paano nyo i-roll yung towel na maayos, no? So ganun lang po yan, i-stretch mo siya na maigi and then hawakan mo sa gitna, hindi fold mo sa gitna, okay? And then you fold mo rin uli. Okay. So, ganun po yan. Ito yung maganda kapag makapal po yung towel, no? Madali siyang i-manage. And then, saka mo siya ibababa kahit na 1/3. And then, from there, i-roll mo na siya, no? Yan. I do not know if you can see it here. Ganun po. Sa simula pa lang po, mahigpit na po yan. Para yung kalalabasan maganda, no? So, wag niyo pong i-roll ng luyat, no? Yung loose. Kailangan from here, pag-roll ninyo, kailangan po, maganda po, no? Naka-roll po siya ng tight enough na maganda siyang tingnan. So, ganun po yung kalalabasan po niyan. Okay? Now, sa pag-roll ng towel, roll ng towel, there's always one side, one beautiful side, and the other one, not so beautiful side. No? So, tingnan nyo maigi. Kung ano yung magandang tingnan na side ng pag-roll ng towel, yun po yung inyong iharap sa inyong assessor. So, halimbawa, ayan. Halimbawa, ito si mama, no? Yan, ito yung assessor nyo. Nakatingin siya sa inyo. Pagka present nyo yung towel, dapat lahat ng sa site niya magandang tingnan. Ganun po yan, dalawang towel yan, tulad sinabi natin kanina. Okay? Ayan. Same is true when you're done with the presentation, no, nagamit mo na, i-roll mo na yung ano mo ng towel. Ito yung sinasabi ko kanina na wag nyong i-roll uli after use yung towel. So square fold nyo lang, mabilisan yung square fold, and then ganun lang. And there you are. Yan na yun. Yan na yung ayos ng inyong towel once you have used it already. No? Ready for for laundry. Pero sa inyong gamit, yung ganito po, square fold po yan, lalagay nyo na po sa inyong paper bag. Ayan po. Okay? Question. Sir, pwede bang gumamit din po ng ng maliit na towel? For DOS exam purposes, there is no need, no? Wag na kayong magdadala po ng extra towel or minsan may iba may mga anong tawag noon, yung nakalimutan yung tawag noon, yung pillow na bilog na para sa paa. Wag na yung ganun kasi extra baggage na po 'yon. Okay? So just focus lang sa dalawang towel na iyong gagamitin. Ulitin ko po, you make sure you practice ng maigi, magandang tingnan, magandang mag-present, mabilisan mong ginagawa, hindi po yung para kang namamasyal sa luneta, yung gano'n, no? Kailangan quick and very professional, very proficient yung iyong pag-aayos ng gamit, no? Sa harapan ng assessor, Okay. So, kung wala nang question diyan, tuloy tayo ngayon sa draping, no? So sa draping naman po, mayroon pong tatlong uri ng draping. You have the diaper draping, the full sheet draping, and the top cover draping, or sometimes called as the plain draping. So aling draping po iyong gagawin? Well, of course, diaper draping is okay, pero medyo cumbersome, no? Medyo siya, no? Parang diaper ng baby, yung gano'n, no? Between the scale of 1 and 10, 1 as the highest, lowest, 10 as the highest, 1. Hindi ko po recommend ang diaper draping. Yung full sheet draping naman po, it's a form of draping na po, talagang parang kuko, no? Parang mahabang kumot po siya at babalot mo ng gusto yung client. Okay, I do not recommend that either. So ang maganda po ay yung top cover draping o yung plain draping, no? Ito na yon, yung draping na gamitin natin na plain using our towel. Ayan po. Mas convenient at mas madali siyang i-manage, mas maganda siyang tingnan. Okay.
Ayan po yung image po ng diaper draping. This is the full sheet draping. And that's the top-down draping. Okay? Sige po. If you have anything to ask, if you have any question at this point, pwede po kayong mag-raise ng kamay and I will try my best to answer any of your questions. Okay. Ayun po. So, ayun po. Patapos na pala tayo dun sa part na yun. Okay. So, like what I said, baka mayroon kayong gustong linawin, gustong itanong, you are free to ask now regarding dun sa topic natin a while ago. And we just discussed on dito sa part po ng inyong mga paraphernalia. Paraphernalia. Okay. Sige po. Anything you would like to be clarified about? Okay na po tayo? Are we good? Wala na pong karagdagang tanong? Malinaw na po ba? So, sa inyo pong ulitin ko, sa inyong presentation, kailangan po ng mastery. And that would mean, kailangan paulit-ulit kayo magpa-practice, paulit-ulit yung gagawin, lalo na pagdating na po tayo doon sa later on, doon sa inyong 5 basic stroke manipulations. But even then, I would like to just remind each and everyone kasi ang ating concept, ang ating setup is nasa ano po tayo, no, nasa digital space tayo ngayon. So hindi maging possible except lang for people in Jensen kasi Jensen malapit lang sila. Hindi maging possible na magkaroon tayo ng face-to-face evaluation. So ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin nyo? Ang gagawin nyo, pag kayo ay sabihin ko na sa inyo yung deadline ng submission ng requirement, kasama sa maging requirement na isasubmit nyo sa AUSA, no? Lalo na dito sa part ng oral practical exam, is gagawa kayo ng 10 to 15 minute na video. Ano yung ibig sabihin nun? Gagayahin ninyo yung nasa YouTube ng AUSA na mga videos on the 3 stages of massage and the 5 basic stroke manipulations. Ayan po. Gagayahin nyo po yun, no? So, marami naman tayo mga videos on that. I will just recommend later kung ano yung talagang pwede nyo sundan, pwede yung gayahin, and then when you perform with 3 people involved, with 3 people present. Ikaw, as the one who will perform, your model na kung saan ka magmamasahe, at yung inyong assessor. So kasama sa video dapat nakikita yung assessor. Okay? So, yun po. Ang gagawin nyo po, susundan nyo po yung presentation from beginning until the end. From the pre-massage, massage proper to post-massage. Yun po yung gagawin po. Ayan. Okay, question. Sir, pwede ba kaming maglagay ng notes habang nagpe-perform? Sa akin wala namang problema, no? Kung may notes kayo, huwag niyo lang ipakita sa video yung notes, no? But what I want and what I would expect is even if may notes kayo, dapat pagdating ng DOH, master niyo na po yung inyong sasabihin, yung inyong pong gagawin. Okay? So that will be my basis to give you a grade sa oral practical exam. I will look at it, I will base your grade sa oral practical on it. Okay, remember, dalawa yung exam sa DOH, di ba? Mayroong written examination, mayroong ding practical examination. Mayroong kayong rating sa practical examination, sa written examination, and if you pass the written examination, then you would qualify to take the oral practical examination. The score for the written is 75%, minimum passing score, and then ganun din sa oral practical examination. Yan. So, mula na sinasabi ko, ngayon kaya ko sinabi ito na maaga, no? Kahit pinag-usapan ito natin na maaga para makapagsimula na po kayo. Once you are ready already, once we are done with the presentation already, then pwede na kayong maganda, gumawa, mag-set up na inyong video to be submitted sa AUSA. Okay. So, no submission, no endorsement sa DOH. Kasi meaning to say, you failed.
kailangan yung gawin yon. So dalawa po yan ha. Prepare for the written exam and also prepare to submit your requirement for the oral practical examination. Ayan po. Yan. Okay. Ang question uli is, nasa range po siya ng 15 to 20 minutes. No? Huwag masyadong 5 minutes. 5 minutes kasi sobrang bilis na nun. No? Hindi ko na alam kung paano kayo magsasalita sa ganung bilis. So 10 to 15 minutes will do. No? And by the way, banggitin ko na rin, when you're done with your video, when you're done with your presentation, wag na wag kayong magsasubmit sa AUSA ng raw copy. Ano ibig sabihin ng raw copy? Halimbawa, kinuna mo sa cellphone, kinuna mo ngayon, maya-maya iloload mo, i-upload mo, padala mo kay AUSA. Hindi po namin yon nire-recommend at hindi po namin yon ina-allow. Bakit po? Kasi kung lahat kayo, ilang kayo ngayon? 48, no? Kung lahat kayo ay magpadala ng ganung video, talaga ma-overwhelm yung aking computer. Malulunod yung aking computer. Mapupuno yung aking hard drive. So, ang gagawin nyo, once you're done with your presentation, once you're done with your video, i-upload ninyo sa inyong YouTube channel. Kung wala kang YouTube channel, gumawa ka ng YouTube channel. Kung wala kang YouTube channel, manghiram ka ng channel at doon mo i-upload. And then, once you have uploaded your video, then you copy the link and you send it to me. Huwag nyo i-send sa group chat. Huwag nyo i-send sa group chat. Ipapadala nyo kay Sir Benji Eugenio. Ayan. I hope that's clear. Okay? So, wag kayong magpapadala sa akin po ng raw copy kasi kailangan yung i-upload yan sa isang YouTube channel and I will be very interested to look at it kung ito ay nasa YouTube channel kasi po hindi po malulunod at hindi po ma-overwhelm yung akin pong computer, no? Yung akin pong hard drive. I hope that's very clear. Okay? Deadline. Kailan po ang deadline? Sa ngayon, hindi po natin pwedeng pag-usapan yung deadline kasi hindi pa tapos tayo sa ating pagsasanay, no? So, pagkatapos ng ating training on Module 5, then probably ma-anticipate ko na kailan kayo pwede mag-submit at kailan deadline ng submission para ma-recommend ko kayo sa DOH kasi complete na yung inyong requirements. Yun po yun. Kailangan kayong gumawa ng ganung video and then isa-submit ninyo sa akin. Okay? Ayan. I will share with you the link nung pipiliin ko yung magandang presentation na pwede yung gayahin and then there you are, no? Kung kaya ng iba, mas lalong kaya nyo rin. Tsaka I would like to announce na for a time, may mga blind tayo, mga visual impaired na top-notcher sa DOH practical, oral practical exam. No? Nagtatap yung mga visually impaired, yung mga blind. Yun. Kung kaya nila, kaya nyo rin. Ayun yun. No? It's a matter of giving yourself enough time to practice. Kaya tulad ng sinasabi natin, it's a big challenge for those among you na hindi po massage practitioner. Kasi kailangan talagang gagawin nyo at you really have to perform. And you have to make sure na maganda yung inyong presentation. Ayan po. Okay? So, are there any other questions, clarifications? Okay, so while waiting for your questions, I would like to make an announcement, by the way, for those among you na nasa Gensan, no? I think there were 10 of you here sa Gensan, 10 or 12. Yung nasa city proper ha, hindi yung nasa mga nearby provinces. Yung nasa city proper, isa sa inyong classmate ay namatayan, no? Si Mary Ann. So, ako nakikiusap kung pwede samahan niyo po kami by tomorrow, supposedly today, pupunta po doon sa wake ng kanyang lolo na namatay. Kaya kung okay lang sa inyo, pwede po tayo magkita-kita sa Robinson's Place tomorrow at 5 o'clock, 5 to 5:30. Magkita-kita po tayo sa Robinson's Place ng Gensan. Ako na po, kahit nasa akin na lang po kayo sumakay. Total, pwede naman kayo sa likuran ng pick-up. So please, come with me, come with us, and let's pay respects doon sa naulila.
no? Sa pamilya ni Mary Ann. So, yun po yung aking pong pakiusap. Instead of today, kasi unang schedule po natin ay today, hindi na po nakiusap po ang pamilya kung pwede po bukas. Kasi meron po silang ibang schedule today. And banggitin ko na rin po para sa inyo na nandito ngayon at hindi pa rin po nakapag-settle na inyo po enrollment fee, please settle your enrollment fee. And that will be my basis to say you are officially enrolled sa AUSA. And remember, ang usapan po natin, 50 paid, no? Meaning to say paid sa enrollment fee, yung mako-consider natin, no? Pagka meron po tayong ganon, bababa natin yung presyo ng tuition from 8,850 to 7,000. So, sa list natin, kulang-kulang na 48 na po kayo. Pero ang tanong ko lang, may iba pa na hindi nagsisettle ng kanilang enrollment fee. So, yun po yung malaking tanong. And you're given only until tomorrow. Tomorrow is January 15. No? Yun po yung deadline natin. And I hope and pray that umabot tayo ng 50, no? Yung mark po natin. And then, yun po, ano po natin, no? May ibabagsak na po natin unilaterally. Ngayon po, mayroong nagtatampo yung mga nauna sa promo, di ba? Nabanggit ko dati. Kung sino yung makapag-enroll on or before January 31, meron kayong 20%. Huwag kayong mag-alala kasi kung kayo nag-avail ng ganung promo, ina-analyze ko pa at kinocompute namin kung magkano din po ang ibababa natin. Hindi ko kayo ipapantay doon sa 70% sa nag-avail po ng 7,000. Okay lang ba 'yon? Ayan. Parang ayaw nyo yata eh. Okay yun, sir. Ayaw si Doc Ferds. So, i-adjust ko po 'yon kasi po unfair naman sa mga nauna na nag-advance at yun nga no, na nag-effort ibababa rin natin para fair and square. Walang lamangan. Okay. So we will do just that, no? Sooner I will announce. Kailan po inantay ko po yung 15 kasi yung pinaka-reckoning po natin, no? Malalaman po natin kung magkano po ang maging final rate po natin sa inyong tuition. Okay? Kung sakali naman ay talagang hirap po kayo at the moment, pwede naman nyo akong kausapin. Wala namang problema po 'yun, no? Huwag nyo lang pong bayaran after next year. Hindi naman pwede po 'yun. Pwede tayong mag-uusap. You just PM me. Yeah, send me a PM. Wag niyo i-post sa group chat. PM niyo po ako, sabihin niyo kung kailangan niyo, sir, pwede ba ako mag-request na hindi ko ma-settle ngayon and I'll give you this much sa ganitong schedule, sa ganitong period, then pwede naman. We accommodate requests such as those, no? Lalo na kung valid naman yung reason. Okay. So, yun po. So, there you are. And again, I would like to invite anyone na meron pong tanong, meron po kayong clarification. Ayan po, kung meron po kayong gustong linawin pertaining sa ating topic for today, hindi na po natin na-tackle yung pertaining sa vital signs taking, no? Kasi wala na tayong oras. Meron na lamang po tayong nalalabing ilang oras ba? 4 na lang po na oras. Okay, so kung having said that, at wala naman po, okay naman po sa inyo, abangan nyo na lamang po para to those among you na hindi nakapanood ng video, I will try to edit tonight and then ma-upload natin yung ating lesson for today. Yung lesson yesterday, I do not know kung na-share ko na, pero na-upload ko na sa YouTube. And ulitin ko po para later on kasi medyo para mabawasan po yung aking workload, kailangan nyo po na mag-subscribe sa Benji Eugenio na YouTube channel. It's www.com YouTube youtube.com/ tapos /Benjamin Eugenio / no, yun po yung ating pong official na YouTube link, no? Ayan. So para pag kayo nakapag-subscribe and click nyo rin po yung notification bell and then you will be notified immediately kapag may bago po tayong upload na video. Ayan po. Okay?
Pero kung may time pa rin ako, I'll try to just share ko lang din yung link para naman kayo ay ma-notify for the meantime. Okay? So having said that, maraming salamat. Kung wala na po tayong concern, I think that will be all for today. And keep on studying, keep on praying, be positive in life, and always ask God to help us or to help you. And I'm very, very sure, based on my experience, God will never fail. He will always provide and He will answer every prayer, lalo na kung ito ay para naman sa para sa inyong sa kahusayan ng inyong gawain sa larangan po ng pagmamasahe. That will be all today. God bless and see you again tomorrow. Bye for Thank you, now. sir. Arigato. Okay, bye-bye po. Thank you, Salamat. sir. Thank you po, Bye. sir. God bless you Bye. po. Sir, thank you. Arigato. Arigato. Bye for now. God bless.